Ang devotion mula sa Kasama ni Jesus ngayong Miyerkules, ika-15 ng Oktubre, ay pinamagatang Kapayapaan sa Panahon ng Pagsubok sa panunulat ni Ginoong Samuel E. ng Ontario, Canada. Basahin at pagbulay-bulayan ang awit 34, mga taludtod 15 hanggang 22. Ito naman ang sinasabi sa awit 34, taludtod 11. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Noong nagkasakit ako dahil sa isang delikadong virus, agad na puno ng takot ang puso ko. Araw-araw parang nakikipaglaban ako at maisip ko lang na baka mamatay ako ay di na ako makahinga o makagalaw. Hindi sapat ang mga gamot at tulong ng mga doktor, kaya nanalangin ako. Habang nagbabasa ako ng Biblia, nakita ko ang awit 34, taludtod 11. Ang taludtod na ito ang nagpagpagaan sa loob ko kapag inaatake ako ng takot. Walang katiyakan ng bawat araw, ngunit ang talatang ito ay naging paraan, isang kaibigan. Nagsimula rin akong manalangin araw-araw. Sa hindi inaasahang paraan, unti-unti akong nakakaramdam ng kagalingan. Hindi man mabilisan, unti-unting nawala ang takot ko. Hindi lang katawan ko ang lumalakas, kundi pati na rin ang aking pananampalataya. Ramdam ko ang kabutihan ng Diyos. Nagpapasalamat ako talaga kapag naaalala ko ang aking pinagdaanan. Dati, ang bawat paghinga ay isang paalala ng takot. Pero ngayon, sa bawat paghinga ko ay naaalala ko na malakas ako at may pag-asa. Ang awit 34, taludtod 11 ay pinanghahawakan ko sa aking puso. Hindi lang ito tungkol sa pagkikipaglaban sa isang virus. Ito rin ay tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya at kagalingan. Sa mga panahon ng pagsubok, ang pananampalataya at panalangin ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin. Ang awit 34, taludtod 11 ay higit pa sa mga salita. Para itong lubid na humila sa akin palabas ng kadiliman at patungo sa isang panibagong buhay. Ang ipapanalangin natin ngayon, matutong magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga suliranin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa gitna ng aming kahinaan at pagdurusa, Ikaw ang aming lakas at kanlungan. Pakinggan mo po ang aming panaghoy. Palakasin mo po kami at iyong kanlungin sa iyong mga bisig. Amen. Ang isipin ngayong araw, nasa tabi ko lamang ang Panginoon sa oras ng aking kahinaan. Magandang araw po.